soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Salamat kay Ginoo sa kabuhi. Nagpaagi sa kabuhi sa iloy na nila namon, Lord God. Lord, nakatuon kay kung paano magpangabuhi sa insakto, kung paano mag-respeto sa isang katao. Madamo siya sa magitudlo sa amon, sa iya mga kabataan, agod maging manami sa mga tao. Salamat sa kabuhi na ginhatag mo, pagsakalan, kakusog, kagkabakot, na ginhatag mo sa iya, na iya kabuhi, Lord, nakapudus sa mga maayong henerasyon, sa mga manaming ng mga katauhan. Salamat po. Nagkugin niya pasensya. Iwalaan ko makasubok akong isa. Nawala ka naman kinabisita sa anak apa. Napangita mo ko, pero wala ko nakabisita always sino. Sana tula ka sa amon. Ginasubukit ko sa kaugalingon ko sa mga oras na pwede ko matani mapakita sa imo kung paano nakakaparangga. Tama regrets. What if? Pero hambal gani lang isa ka pastor. Sa memorial service mo nagligan, amat-amat ka na namon i-let go para makapahuway ka na gid. Upod sa Ginoo. Sa diri, padayon ka ginamon nga palangkaon. Kapadayon ka ginamon nga taguon sa amon tagipusoon. Sa tiyon sa imuri nga pagpahuway. Amon gid padayon kay pangamuyo. Ang imo kag kay lolo ka eternal peace. Nga tani. The Lord's perpetual light shine upon you and the both of you. You are always remembered and cherished lang. Alam ka kung ginamutanan. Thank you. Si Lola Ting, if people ask me what she was like, my answer would always be that she was a strong person. One of the strongest I have ever met. At 29, she became a widow and single mother of 5. I can't imagine what it was like while she was pregnant with Tito Boy when Lola Pabling passed away. She never remarried and did her best to raise her children. I will always be in awe of her resilience. She inspired many of my pieces. She was the muse of my graduation speech. Padayon. What does the word padayon mean? To keep moving forward despite adversities. She taught me to take one step forward at a time, even when things are difficult. Growing up, I don't recall hearing the words, "I love you," from my Lola. But we always felt love because she showed it in other ways. Ginasundlog niya si Miko, tapos nahiri-hiri siya sa kilid. Mas spend time siya kay Laika, butang stuffing sa ulunan. Kantuan niya si Manangani tungang gabi kung ginamasakit. Timplahan niya si Dudoy, gatas, kaglutuan laswa para lang may makaon kung luya lawas niya. Bakla niya si Josh hotdog, kada mangpuli kami sa umakay. Nagkakabalabagin siya, wala ko noon ako manguwag kay puros utan, nagsundan sa umakay. Dalaan niya si nang Joy Sudan, upon balinghoy ta, saging sa gaiswila pa siya. Kinaupdan niya si Alfie tulog sang bata pa kami. Siya katapot medal ni Eliza kung recognition. Kag ginatago niya gid mga pictures ko kay proud siya sa amon.
Miskan dugay na nga wala si Lola Ting sakit gihapon, wala kami biga-expect na kwaon siya dayon ni Lord. Kaya bi ko, kapila na siya daan mo hospital, so sabi ko, okay lang siya, ma-okay lang siya. Sabi ko damo pa kami time po sa iya. Kung may regret man ko, ay wala ko katawag sa last niya nga birthday kay nakapoy ko sa work. Sa isip ko, damo ako chance na makag-greet sa iba niya mga birthday. Pero last na to gali. Amo na nga kung may gusto ka mong balon sa inyong mga pinalangga sa kabuhi, hindi na pagpapasi kay tomorrow is never guaranteed. Nagpasubok kita kay nagpalangga kita. Banaan yung man, kung ano kami kapalangga sa amon nga lola, kaso amo kita iyang kabuhi, wala ta kabalo kung saan ubawion ni Lord ang ginhatag niya sa aton. Kambal gani sa Job 1:21, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name, praise God. Kaya wala na siya sakit. Kag-praise God, kaya pud na sila ni Lolo Pabli. My Lola's legacy, her resilience, hard work, and emphasis on gathering and spending time together will forever live in us, her children, grandchildren, and the next generations in our family. That was our Lola Ting. She was the epitome of strength and courage. If my Lola could hear me, I just wanted to say, thank you, Lola, sa iyong kapagpalangga. Okay lang kami dili ginaulig kay suportahan na mo ng isa kag isa. Palangga kagid namon kag nahidlaw na kami sa imo. Hagkag kiss, tagit kaliwat man kita ay ta. Salamat gid sa tanan. Masubugin, no? Ang akon lang i-share sa mga memories with nanay na loving siya sa amon, pero hindi siya expressive na may hagha. Kung mag-ihaw si nanay sang manok, ginauna niya ko na butang sang batikulon kag atay. Ila, liog lang at ang iba niya parte. Kag sa mga pagkaon, usually ako ang ginauna ni nanay. Kay, kumbaga, kinanglan ko ang maayong nga nutrients. So, kadamo sa mga experiensya na kung kumbaga ginag-series tungkol sa life ko, although na hindi kami expressive na klase sa pamilya ko, ako ng pamilya nanay. Kag masadya kung isa may kasubo man because of the experience namon nga naging more than 50 years na naging tatay kag nanay naman siya. Kag si nanay medyo disciplinarian. Kag kami to, we are uniquely created by God, individually. Pero ako ang naughty sa amon, makulit. So one time, nag-away kami ni Totoy, mangmudkot. Naglaksanay kami. Tigin na tigan kami nanay, pabalik namin. Balik ka mo di. Naprepara na rin ang salong na may munggo. Pinaluhod kami sa munggo. Basta gugay. Ako na sikreto ko na kay-kaigan ko para na hindi maglubong ang munggo sa tuhod ko. Si Totoy nagkakuriit na kaya nakalubong na ang munggo sa tuhod niya. So kayong yuhom lang po yan kahit hindi sakit gawa. Nagkadamo nga sitwasyon nga may sa kami. Kung kabantay kami Carabao, nawili kami kampang Carabao na ako naghalang na sa palay. At permi kami nakiga ni nanay kay Perte kagulit gabi na gina to. So kadamo experience namon that kung madunduman ko, isa lang kong kadlaw ko at nalipay man ako sa mga disiplina na na-learn ko man sa kay nanay. But
masubo lang kay sa uli, siyempre nag-eskwela na kami, nag-playon na medyo talaksan ng kami gatitaay, but still, kahit pa paano, nag-tawganay, nag-eskwela na. Sa uli na, nga naglakap kami sa UK, the last nga ginambal niya sa akin, hindi, bayaan mo na kami, punta sila sa mangod niya, na si Yayma. Singko nga biyano, singko, para lang po na sa piyang linya. So, kag na sila yung gusto nila, permiman kamustahon, kag ginapangamusta ko man sila. Ang nakalipay lang ako sa Ginoo kay every time na maka-uli ko, nag-spend din ako some time with her. Kag siyempre kung siya nagkapautuas man siya sa iya mga kasubo, ibubunot, kag mga bisan pa ang mga natabo kay tatay, ginabalik niya kung isa nga amo na, basta gina-recall niya lang. But napadayon nga gina-encourage ko lang siya to let go and go on despite sa mga problems or challenges sa life. Pangamuyok niya sa Ginoo. Sa nagpasulod ko dito sa compound this morning, I feel it is something that it's like someone inabala nga though hindi mo pa gusto ko lang nanguyan. So there's something singing ko nga, still there's a grief in my heart to let go my mom. So I pray to God na malit go na siya. That's why nag-decide kami nga ipalubog na siya because ara siya upod sa ako na mag-vote sa balay for more than 4 years now. So to give her for the lasting place niya sa iya. So this is the day for her. So nagpasalamat din ako sa Ginoo sa mga suporta sa iyong presensya sa tungaga nga diri. Thank you for your love, your prayers, your comfort, and your presence. It will help and give us comfort and salamat sa inyo tanan. Kag may umaga.